Amen? So, sige po. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, isang magandang maga po. At muli, kami po ay nagtatagubili ng aming mga sarili sa maghapong ito, sa pakinig ng iyong salita, sa pagtutuwid, pagpapalakas, at pag-aayos muli ng mga pananaw patungkol sa buhay ng mananampalataya. Salamat po, Diyos, as you spare us through your mercy from the last 3 days, O God, na kami, O Diyos, ay inulan ng Lord ng marami, Panginoon, at kayo ay alam namin na hindi malayo, Panginoon, at hindi, O Diyos, na mahina upang kami, O Diyos, ay pakinggan sa bawat saglit ng aming pong paglapit sa iyo. Salamat po, O Diyos, at kami ay iyong tutulungan sa pag-aaral nga po ng iyong mga salita. Kasama ng mga kamanggagawa, kapastoran, O Diyos, sa iba't ibang iglesia na iyo po, O Diyos, na itinayo, Panginoon. Ito po ay aming muli ay pinagpapasalamat at kinikilala, O Diyos, ang iyong pagtugon dahil sa pangalan, O Diyos, na hinihiling po namin at aming ipinanghawakan sa bugtong na anak, ang pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. John chapter 3 po. Bago po natin ituloy. John chapter 3. Sige po, basahin natin John chapter 3 verses 1 to 8 po. Basahin uli natin. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Pasensya na po. Magot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak na muli ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya ay matanda na? Makapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Umihip ang angin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoon, gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So, atin hong tingnan. Yan. Ang ating sound check. Okay, sige po. Tingnan natin the journey of Nicodemus' salvation. How the salvation of Nicodemus was really an instruction to us na kung saan po ay tayo ay tinuturuan.
Yan, sa The Journey of Nicodemus Salvation. Ang una nga po ay he was religious yet spiritually. Sound check. So he was religious yet spiritually lost. Kita natin ano po ang status ni Nicodemo. Siya po ay isang Pariseo. He was a Pharisee na ang alam po natin sa Pharisee ay a ruler of the Jews in the synagogue. Siya po ay guro ng Israel sa kautusan, mga kautusan ng lumang tipan, particularly the law of Moses. Sila po yung mga dalubhasa at nagtuturo noon sa panahon ng Panginoong Hesukristo. At hindi lamang po sila mga tagapagturo, sila ay not only a ruler or teacher of the law, sila po ay doer of the law. Sila po yung talaga nagsisikap na makagawa ng mga kautusan. Katulad nga po nung makita natin na pagtuturo ng Panginoon sa mga alagad na ang mga Pariseo po ay talagang nananalangin, nag-aayuno, at pati yung mga tapat po sila sa pag-iikapo. Tapat sila sa pag-iikapo na kung saan yung pinakamaliit na bagay na kanilang tinatanggap ay kanilang binibigyan ng halaga at ibinabalik sa Panginoon sa Kanya. Ang halaga na tinakda sa Panginoon. So, yun po mga minamahal, ganun po ka submissive ang mga Pariseo sa kautusan na sila po ay kinikilala as an influential person sa Judaism. So, sila rin po yung tinatawag na separated person. Talagang sila ay malayo. Sila yung mga laging agwat at conscious sa mga buhay-buhay at sa mga nakasama na mga tao. Na alam natin mga minamahal, yung mga kautusan ni Moises sa Leviticus, kapag kayo ay napalapit sa patay o sa marumi, talagang naroon po ang paghugas at kanilang mamalay na sila'y nadungisan at kinakailangang maglinis sa kanilang buhay. So they are separated person. Tinatawag din po nila at sila po ay middle class businessman. Middle class businessman. So makita po natin na mamaya po ay kung paano sila capable na makapagbigay. Mostly middle class businessman at sila nga po ay tagapanguna ng synagogue. So talaga makita po natin sa Matthew chapter 5 verse 20. Tingnan po natin yung Matthew chapter 5 verse 20. Talagang sila ay may katwiran o lumalakad o nagsisikap lumakad sa katwiran. Sabi ng 5:20 ng Matthew, nang sabi po dito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga Pariseo, sa anong paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit? Ganun po. Kinikilala ng Panginoon ang mga Pariseo na talagang nabubuhay o nagsisikap sa katwiran. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad ay hindi ang standard ng pagpasok sa langit ay ang katwiran ng mga eskriba at Pariseo. So, yun po. Though they were a religious person, but yet spiritually lost. Dahil hindi naman nga po ang pagiging religious person ang paraan para sa kaligtasan o pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya sabi ng Panginoon, muli po, ay dapat mahigitan ang katwiran nila para makapasok sa kaharian ng langit. So yun po, ano po ang journey ng isang Pariseo sa kaligtasan? Una po ay a religious yet spiritually lost. Second thing po ay
Nicodemo came to Jesus at night. Nicodemo came to Jesus at night. Bakit po gabi? Perhaps sila ay takot o siya ay takot. Dahil ma-level siya na lumalapit kay Jesus o kumikilala kay Jesus. Kaya sa pagsilip ay maaring sa takot sa kanyang mga kasamahan. Dahil hindi nga po nila kinikilala si Jesus bilang Messiah o galing sa Panginoon o propeta na mula sa Panginoon. So kaya po lumapit ang Nicodemong ito ng gabi. At sa salvation parallel naman po as we compare sa isang lumalapit sa Panginoon, of course, every sinner begins in darkness. Laging sa paglapit sa Panginoon, katulad ni Nicodemo, bagamat po ay literal na gabi, tayo ay walang lumapit sa Panginoon sa ating mga mananampalataya na tayo nasa liwanag. Lagi tayong nasa kadiliman, na nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon sa ating buhay. Every sinner begins in darkness as Nicodemo came to Jesus Christ at darkness or in darkness. So, nakita ba ninyo ang pagkakahambing? Amen po ba? Baka parang nalipad din ang inyong isip nung hangin eh. So, mga minamahal, so we came to Christ from spiritual darkness. Amen? We came to Christ from spiritual darkness, though literal darkness din ang paglapit ni Nicodemo, pero inihambing nga po natin sa ating kalagayan din sa puso o sa pagkatao na tayo po ay nasa kadiliman din. Dahil ang kadiliman representation ng kasalanan. So, yun po. He came to Jesus at night. Number 3, he was taught that salvation is by spiritual birth. So, kita natin sa John chapter 3 verse 3, tinuruan po siya na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng spiritual rebirth. Jesus pointed Nicodemus the necessity of single way to enter the kingdom of God. Sabi ni Jesus Christ sa John 3 at John 3:3 at John 3:5, except or unless, sabi verily, verily, katotohanan, katotohanan. Inulit pa po yan sa chapter 3 verse 3 at verse 5, same po yung pagkakadiin ng Panginoon na katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Maliban na ipanganak ang tao, panganak na muli ang tao ay hindi papasok sa kaharian ng Diyos. So talagang there's only a single way to enter in the kingdom of God, and that's it. That is spiritual rebirth. So yun po ang journey sa pangatlong kalagayan ng pagkaligtas ng pariseyong ito. So, number 4 po ay, tama po ba? Isa lamang ang daan. So, tayo po ay mayroong spiritual rebirth. So, tayo ay patay spiritual. Simula nung tayo ay, yung mga tao ay nagkasala at atin pong minana sa kanila, kay Abat Kaadan, ang kamatayan. So, number 4, mga minamahal, he learned God's sovereign will of the new birth to a person. He learned. John 3:8. So, natutunan po niya na ang spiritual rebirth ay sovereign will ng Diyos sa isang tao. Bakit sovereign will? Kasi nga po, ito ay sa kagustuhan ng Espiritu kung saan niya ibig. Sabi sa verse 8, tumihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon, gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. He learned. So, naligtas ba si Nicodemo?
Naligtas ba si Nicodemo? Paano nasabing naligtas si Nicodemo? Bakit naligtas ba ito? Yan. So, tingnan natin kung paano naligtas ito. So, yan po. He learned God's sovereign will of the new birth to a person. So, katulad po ng ating naulit, John 1:12 to 13. Ano po yung John 1:12 to 13? Tayo ipinanganak na hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, kalooban ng tao, kundi ng kalooban ng Diyos. John 1:12 na tayo po ay ipinanganak sapagkat, John 1:12, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on the name of Jesus Christ. So, yun po, na tayo ay naligtas, tayo ay ipinanganak sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap kay Jesus, at tayo po mga minamahal ay hindi sa kalooban ng laman. Amen? So yun po, sabi po dito ay natutunan ni Nicodemo ang sovereign will, ang minagaling, ang pangsariling kagustuhan ng Espiritu kung sino ang ipapanganak o kanyang bibigyan ng kapanganakang muli. So, yan po mga minamahal. Romans 9:15 po, Romans 9:15. Pakibukas naman po ng Romans 9:15. At tayo po ay magtatanungan. Romans 9:15. Yan. So, 17. Pakibasa po natin. Romans 9:15, sapagkat sinasabi niya kay Moses, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahabag sa aking kinahabagan. Kaya nga hindi sa may ibig, hindi sa tumatakbo, kundi sa Diyos na naaawa. Sino daw ang kinaawaan ng Diyos o kinahabagan? Yung kanyang ibig, kahabagan, kaawaan. Verse 16, verse 17, sapagkat sinasabi ng kasulatan, katungkol kay Paraon, dahil sa layong ito, itinaas kita upang aking mahayag sa pamagitan mo ang aking kapangyarihan at upang ang aking pangalay maitanyag sa buong lupa. So, naroon ang kanyang pagkilos kay Paraon para gamitin po na ang mga Israel ay mapalaya sa pagkakasakop. Of course, dahil po ito ni Moses. So tayo po ay kinawaan, o ang Diyos ay naawa sa kanyang kinaawaan. So saan ang talata na ang kaligtasan ay dahil sa awa lamang ng Diyos? Saan talata na ang kaligtasan ay dahil sa awa ng Diyos? Saan pa ha? Sa Ephesians chapter 2. Tama po ba? Nariyan po ang kompletong awa at biyaya. Sabi sa verse 4. Anong sabi sa verse 4? Ngunit ang Diyos palibasay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa mga kasalanan tayo binuhay na kalakip ni Kristo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo nga'y nangaligtas. So, naroon ang word na naawa at biyaya. So, we are both saved from the mercy of God and the grace of God. So, hindi nyo pwedeng ihiwalay ang grace at ang mercy sa kaligtasan na tinanggap natin. Amen? So, yun po. So, kita natin ay ang mga aklat ng Biblia ay nagkakatulong o talagang nagpapakita ng ng maliwanag na patotoo
na kung saan ang awa ng Diyos ay tayo'y naligtas at ang kanyang awa ay ibinibigay sa nais niyang pagbigyan. Amen? Naintindihan mo ba? So, kaya po, tama-tama sa John 3:8, kung sino ang kanyang ibig, kung paano ang hangin ay umihip sa kanyang ibig, gayon din po ang ipinanganak sa Espiritu. Kung saan ang Espiritu ay magpaunawa. So, yan po mga minamahal. Salamat po na isa ka tayo sa kinaawaan ng Diyos. Amen? Isa tayo sa mga naligtas at nakaunawa na nga po ng spiritual birth. Pakibasa po. Wow. So, ayun po, mga minamahal, 1 Peter 1:1-3. Okay. So, marami naman po yan. So, okay, yan po ang journey ni Nicodemo. He learned God's sovereign will of the new birth to a person. Number 5, he gradually grew in courage and publicly identified with Christ. He gradually grew in courage and publicly identified with Christ. John chapter 7. Buksan nun natin yung John chapter 7. Verse 50. Sabi po dito, verse 50, sinabi sa kanila Nicodemo, yaong pumaroon kay Jesus ng una, na isa sa kanila. Nakita niyo ba? Hinahatulan baga ng ating kautusan ng isang tao, maliban siya'y muna dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa? Yan. So, ang makita natin dito, pinagtatanggol ni Nicodemo si Jesus Christ sa kanyang mga kaparseyohan. Na kung saan po ay ang mga preseyong ito ay inuusig at nais na dalhin sa pag-usig o sa hukuman ang Panginoon, pero wag gawing talagang ay pakilalang makasalanan, mali ang ginagawa. Pero sabi ni Nicodemo ay hindi tama ang ganyan. Ang tama ay kinakailangan muna siyang dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa. So nakita natin ang Nicodemong ito ay naroon yung kanyang tapang na ipagtanggol si Jesucristo. Amen? So, yun po mga minamahal ang sitwasyon ni Nicodemo na sa ating mga naligtas at nagkaroon ng panibagong espiritu, nagiging mahalaga o talagang lumalago ang ating pagpapahalaga sa buhay, sa persona ng ating Panginoon. Amen? Dati ay, sino nang katotoo dito na walang halaga sa kanya si Kristo, pero nung siya naligtas, unti-unti na siyang talagang nagiging yaman niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At tunay naman po, ibang-iba na po tayo ngayon kaysa dati nating kalagayan. Amen? Nakita niyo ba? Napapansin niyo ba na sa mga nakaraang araw, Lord, hindi ako makalabas. Totoo po yun. Lord, hindi makalabas. Anong gagawin mo? Hindi makapag-share, talaga naroon yung eagerness. Pero, anong maganda? Sa mga araw na hindi makalabas, manalangin ka. Mag-aral ka. Magawa ka ng mga lesson. Amen? Yun yung mga magagandang bagay na hindi ka naroon sa 3 araw na umuulan na nagmamarathon ka ng pelikula. Amen? Narano ba kayo? Ano ang ginawa niyo sa 3 araw ng tag-ulan? Umain, uminom, manood. Natulog. Okay naman po yun. Pagkakataon na to. Pero let us reflect these last 3 days
na nagtag-ulan, anong ginawa mo? Paano natin naluwalhati ang Panginoon bilang tayo mga na born again? Amen? Narino ba kayo? Paalala mo po, kaunti lamang pong hamon. Baka kasi medyo puro tayo kaalaman. So anyway, mga minamahal, sana naging productive tayo from the last 3 days. Amen? Narino ba kayo? Amen? Opo. So he gradually grew in courage. And John chapter 19, John chapter 19, 39, tingnan po are. John 19, 39 to 40. Sabi dito, yan, nung si Jesus po ay, narito ang eksena na si Jesus ay nung namatay at siya ibinaba na doon sa krus. 39. At naroon naman si Nicodemo, yaong naparoon ng una sa kanya ng gabi, na may dalang isang pinaghalong mira at mga aloy na may mga 100 libra. Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ang ng mga kayong lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sinong kasama po ni Nicodemo dino? Si Joseph na taga Arimathea. So, mga minamahal, naroon po publicly identified, he was publicly identified with Christ. No, though sila ay marami pang mga Pariseyo na tumutiligsa sa Panginoon at sila nga yung pangunahing dahilan kung bakit ang Panginoon ay napako sa krus. Pero nung si Nicodemo po ay hindi talaga nagpakilala na siya ay tagasunod ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon at siya ay ipinanganak na muli dahil sa awa ni Jesus. Kaya talagang ang isang naligtas at ang isang ipinanganak na muli ay nagpapakilala na talagang siya ay tagasunod. Kinikilala niya na siya ay tagasunod ni Jesucristo. Amen? So, yun po mga minamahal. After Jesus' crucifixion, He brought a large amount of spices to help bury Jesus Christ. Alam niyo po, ang mga mahalagang mga bagay na to, na atin pong nakita, na sabi doon ay pinaghalong mira at mga aloy. So, ay sabi doon ay nagkakahalaga ng ilang daang libra. Tandaan niyo si Mary of Bethany, na yung nagbuhos din si Mary of Bethany ng pabango. Tandaan niyo ba yun? Dahil inihahanda ito alam niyo, mabango pa doon si Mary. Kasi ilang araw, yun ay ilang araw bago ipako si Kristo sa krus. Nabuhusan ni Mary ng pabango si Jesus Christ mula ulo hanggang paa. O mapapansin nyo. Kaya niyahanda. Kaya doon sa mga alagad, di ba kung mapapansin natin, ang bango doon sa silid, nagbumango sa silid. Dahil tayo niniwala na ang pabango noon ay concentrated. Amen? Hindi katulad ngayon, ang dami mo ng pabango, pero parang wala pa dahil medyo diluted na. Pero ang pabango noon, mga minamahal, ay makita natin concentrated. Mahal talaga yon. Yung ibinuhos ni Maria ay isang taong sweldo niya. Isang taong sweldo ng isang karaniwang alipin. Kaya nung si Kristo ay ipako sa krus, siya ay na doon sa ilang araw bago siya hatulan, ay mabango siya. Dahil nga ay ibinuhos ito ni Maria. At nung si Jesus po ay, tama po ba? Nakikita na-imagine ninyo. At nung si Jesus nga po ay namatay na, binuhusan uli ng ganitong ungwento na siya ay para sa mabango. Dahil wala pa noong, alam natin wala pa noong, ang tawag doon, pang-imbalsamo na magkakaroon agad ng pagbaho ang bangkay. So kinakailangan ng pabango bago balutan
tela o ng damit. So mga minamahal, yan po. Pero kung ating makita natin, yung ibinuhos ni Nicodemo ay higit na napakahalaga dahil siya nga ay isang may kaya. Sabi nga po, ang Pariseo ay middle class businessman. So naibuhos o nagkanaihanda ang Panginoon bago siya ilibing. So anong realization natin? Talagang ang mga naliligtas o talagang naligtas ay nagiging mapagbigay. Amen? Narinig ba kayo? Yung meron tayo mga minamahal ay hindi higit kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Yung mga iniingatan natin na somewhat precious, hindi yan higit sa kagandahan, sa kahalagahan ni Jesus sa ating buhay. Amen? Narinig ba kayo? Opo. So, ito ay isang pangyayari na hindi sa isip lang, kundi pumapasok sa ating puso na ganito ang mga nagkakaroon ng pagkabuhay na muli, ng mga ipinapanganak na muli. Amen? Na ang ating nagiging kalagayan ng ating paglilingkod ay alam nating si Kristo ang yaman ng ating puso. Amen po ba? Oho. Kaya po, hindi madhamot, hindi makasarili ang mga nasa Panginoon. Amen? Amen po ba? Oho, na ibibigay niyo yung seems to be na talagang kinikilala ng sanglibutang ito na mahalaga sa kanila. So, hindi sayang ang magbigay sa Panginoon. Amen? Hindi sayang. Bagat sinabi ng mga alagad, sayang yan, Maria. Pero kay Maria, dahil siya ay naligtas, may pagkabuhay na muli, ibinigay niya. Ganun din po si Nicodemo. So, mga minamahal, naroon po ang pagkakaloob ni Nicodemo dahil siya ay nakaunawa, naintindihan niya, he learned the sovereign will of God of a new birth to a person. Kapag malalim kayo sa kaligtasan, magtutulak po sa atin yan ng mayamang paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, yun po, mga minamahal. So, bago tayo magkaroon ng tanungan, ituloy muna po natin yung ating pag-aaral about regeneration. Yan. Pakiclick naman po. Naputol po tayo doon sa regeneration. So, yan po. Balik tayo sa John chapter 3. Yan. Ang sabi po dito, John chapter 3 verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. John 1:13. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, tayo po ay pinanganak hindi sa dugo. Anong ibig sabihin po na tayo pinanganak hindi sa dugo? Anong ibig sabihin tayo hindi ipinanganak sa dugo? Tayo ipinanganak hindi sa dugo. Tayo ay naligtas, nagkaroon ng pagkabuhay na muli, hindi sa dugo. Siyempre, ang ibig sabihin po diyan, no one is saved because of family heritage. Hindi yung dahil dugo ako ng Hernandez, ay ako'y maliligtas na. Ako'y ligtas na rin dahil ang mga Hernandez ay kinikilalang talagang mga lingkod. Kinilalang mga lingkod, ginamit ng Diyos na lingkod sa Batangas. Amen? Hindi ibig sabihin pag ikaw ay may dugong Hernandez, ligtas ka na. Amen po ba? Hindi ipinanganak sa dugo. Naintindihan mo ba? So yun po yun. Na dahil ako'y ligtas
si Mrs. ay ligtas, ligtas na rin ang aking mga anak. Ligtas ka na ba, RJ? Oh. Dahil bronze ka? Hindi. So, hindi po. Naintindihan po, hindi tayo ipinanganak hindi sa dugo. Amen? So, yun po ang ibig sabihin, not a family heritage, not being descendants of Abraham. So, alam naman na natin mga minamahal, ay may pangako ang Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi sa pagsunod, sa pagkilala, pananampalataya ni Abraham na naging katwiran, naging katwiran niya sa Panginoon, hindi lahat ng mga Hudyo ay ligtas. Amen? So, yun po, not of blood, not the will of the flesh. Not the will of the flesh. Ano ibig sabihin, not the will of the flesh? Hindi sa kalooban ng laman. Kung kalooban lamang ng laman, hindi po ako maliligtas. Naiintindihan niyo ba? Parang, literal. Kung kalooban ng laman, ako gay may laman. Okay. Parang hindi kayo hindi agad yun na-get. Ano? Get naman. Medyo may kung sa kalooban ng laman, ay paano kami mga walang laman? Amen? Ha? Sa kalooban ng buto, sabi ni Doktora. So mga minamahal, hindi sa kalooban ng laman. So mga minamahal, tingnan natin, ano yung mga talata that flesh is really a sinful thing. Ano yung mga talata? Sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ito lagi kinukot ni Pastor. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Basahin naman po natin. 1 Corinthians 2:14. Kung aasa ang kaligtasan sa kagustuhan ng ating laman. Anong sabi ng 1 Corinthians 2:14? Sige po, basahin po ninyo. Oy, lakse. Nako. May tao ba dyan? Parang wala pang Korinto. Ano sabi? At hindi niya nauunawa sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Hindi sa kalooban ng laman kasi nga po sabi dito, ay ang mga bagay ng Diyos ay hindi tinatanggap ng laman, ng taong ayon sa laman, ayon sa kasalanan. So, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kaniya at hindi niya nauunawa. So kung aasa ang Diyos ang kaligtasan sa ating laman o sa ating pagkatao, hindi tatanggap, sabi niya hindi tatanggap ng mga bagay ng Diyos. Amen? Narin ba kayo? Naintindihan ba natin? So kung sasabihin ay, di ba, ang hamon ay to believe, whosoever believe on Him, kung i-rely ng Diyos ang pagtanggap sa Panginoon ang tao ay lumapit sa Panginoon, hindi gugustuhin lagi ng laman, hindi talaga ginugusto ng laman. Ayaw talaga ng ating sarili. Dahil ito tayong taong makasalanan. So hindi sa kalooban ng laman, talagang yung ating laman, yung ating pagkatao, hindi niluloob na tayo ay tumanggap. Sabi ng John 1:12, ang salat ng sila nagsitagap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tutbigay ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan. Hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman. Talagang hindi kalooban ng laman na tayo ay kumilala, tumanggap kay Jesus, na tayo ay maging anak niya. Amen? Dahil yun ang ating mga laman. Amen? Narinig ba kayo? So, yan po. John 6:63. John 6:63. Basahin po natin. Nanay, pakibasa nyo nga po. Sound check. John 6:63. Sa Ace, 63. Hello, magandang 6:63. Ari po.
Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Yan, ang ganda po. Ang Espiritu nga ang bumubuhay. Talagang ang Espiritu ang bumubuhay, ang nagbibigay ng buhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. So talagang walang pakinabang ang laman sa ating kaligtasan, sa ating pagkabuhay o pagkaroon ng buhay na walang hanggan sa Diyos. Amen? Nakita ba natin yung talata? Tama po ba? Oho. At makita natin sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Galatians 5:19, at hayag ang mga gawa ng laman. Galatians 5:19 po, at hayag ang mga gawa ng laman. Ito ang gawa ng laman. Ito lamang gusto ng laman. Sa mga katibagay ito, ang mga pakiapid, karumihan, kalibugan. Yan ho ang sinabi doon. Sa 21, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay ito ay aking pinagpapaunang ipinapaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen? So, hindi talaga sa kalooban ng laman. Dahil ang laman ay, ay masama. So, hindi po maaasahan po sa tao, sa kanyang sariling gusto, ang, ang pagkaligtas o pagtanggap sa Panginoon. O bago po natin na kayo ay magtanong, nor the will of men, sabi doon, tayo ay ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao. Ibig sabihin ng hindi sa kalooban ng tao. Ano man po yung hindi sa kalooban ng tao? Sige po. Tayo ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa family heritage, hindi kung sino ang ligtas na magulang, ligtas na mga ancestors, ay ligtas na tayo. Hindi rin sa kalooban ng laman. Dahil ang laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga laman ay laging laban sa Espiritu. At sila'y laging naglalaban-laban. Ang laman natin ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Diyos. Tama? Amen. So ngayon po, tapos na tayo doon, nor the will of men. Ano ibig sabihin ng nor the will of men? Hindi naman sa kalooban ng tao. Anong ibig sabihin nun? Hindi sa kalooban ng tao kung bakit ako ipinanganak na muli, kung bakit ako tumanggap, kung bakit ako nanampalataya, hindi sa kalooban ng tao. Ano ibig sabihin po nun? Ha? Ano ibig sabihin nun? Ha? Hindi sa kalooban ng tao. Anyone? Tuper. Hindi sa kalooban ng tao kaya ka na born again. Ito ay sa kalooban ng Diyos. According to His good pleasure. Ayan. Ito Nag-iisip pa. Nararating ko lang. Doktora, kasi ba, hindi sa kalooban ng tao, bakit kayo ay nabuhay na magmuli? Kaya niyo po yan. Kasi ang kalooban ng tao ay sa pangsarili lang talaga, wala siyang kaisipan tungkol sa Panginoon. Okay. Ma'am Oyet, hindi sa kalooban ng tao. Gawa ng laman. Ayan, okay. Okay, may idea naman po. Sister CJ. Sige po, pakiano naman po ng isang ng mga para
Yun. Dito po, baka may sasagot diyan. Hindi po sa kalooban ng tao kasi walang kapangyarihan ang tao para anong tawag doon? Yung sa ma-convert, yung conversion wala sa kapangyarihan ng tao. Panginoon lang ang may kapangyarihan Okay. to penetrate through wala the sa kapangyarihan ng tao. Elaborate pa natin. Wala sa kapangyarihan ng tao. Kahit sabihin ng pastor, kahit sabihin ng pastor sa kanyang apo, tanggapin mo si Kristo. Hindi ka namin makakasama. Sige, bahala ka. Kami magra-rapture na, maiwang ka. Kahit ganun umiyak si pastor sa kanyang apo. Hindi yan maliligtas. Amen? Kaya nga sabi ni pastor, ano sabi ni pastor? Kung ako'y nagkaroon ng anak at hindi rin maliligtas, sana hindi na ako nagkaroon ng anak. Amen? Dahil hindi sa kalooban ni pastor. Bagamat tinuturuan ng Diyos na mangaral, pero hindi nasa kanino man sa atin ang pagliligtas, nasa Diyos pa din. Amen? Kahit anong pagluha natin, kung hindi yan elected, hindi yan maliligtas. Amen? Di mawawala ng saysay yung ating pag-iyak. Hindi walang saysay. Dahil sabi ng Panginoon talagang kayo humayo. Talagang kayo ay maghasik ng binhi na may pag-iyak. Nasabi sa Proverbs 11 verse 30 ay ang naghahasik, ang soul winner ay wise men. Amen? Wise is he that winneth soul. Proverbs 11 verse 30, kahit gaano tayo, ganun kasikap. Kung hindi yan maliligtas, kung hindi yan elected, hindi yan maliligtas. Amen? Hindi sa kalooban ng tao. Hindi sa kalooban ng magulang. Hindi sa kalooban ng kung sino man sa ating pamilya ang kaligtasan. Kundi sa kalooban lamang ng Diyos. Hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Amen? Naiintindihan mo ba? Opo. Kaya mga minamahal, hindi sa kahit anong gustuhin natin. So hindi naman ibig sabihin na wag na nating gustuhin o tayo ay wag nang humayo, talagang magsikap na tayo ay makaabot. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 12 ba 'yon, no? Chapter 10. Talagang ang kanyang pamanhik, ang kanyang panalangin, maligtas ang kanyang bayang Israel. Amen? Naroon pa rin ang ating pamamanhik. Hindi man ibig sabihin, huwag tayong manalangin, huwag tayong talagang magsikap na lumuhod. Pero ang kaligtasan ay hindi nga natin alam kung sino ang pagkakalooban ng Diyos ng kaligtasan. Ang ating lang bahagi ay ituro ang Ebanghelyo ni Kristo. Naintindihan mo ba? Opo. So, naintindihan mo ba? Sige po, ate. Ay sabihin ko sa puso kong ako ay ligtas at tinanggap ko sa Jesucristo bilang aking tagapagligtas. At ako ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero hindi naman pala ako pinili ng Diyos. Ano po? Halimbawa po ay tinanggap ko si Jesus. Naunawaan ko na tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas. Totoo pong tinanggap nyo? Yes. Totoo pala. Opo. And then, nagpipray ako. Patuloy na nananalangin na lumalim sa pananampalataya. Ay kung hindi po ako pinili ng Diyos. Parang yan. So, makita na sinabi nyo, kung talagang tinanggap ko naman. At naintindihan ko ang kaligtasan. Ang aking tanong ay bakit hindi nyo masasabing hindi kayo ligtas? Ay kung tumanggap naman nga kayong totoo.
at nakikita naman niyo sa inyong sarili ang pagbabago, bakit niyo masasabing hindi kayo ligtas? At hindi ko rin masasabi na kayo ay totoo, 100% masasabing kayo ay ligtas. Dahil kayo at unatigit ang Diyos ang nakakaalam niyan. Bagamat ako ay magkaroon ng evaluation to your life. Ito naman ang ating standard, yung ating evaluation na kung bakit natin masasabing ligtas ang tao o nasasabing ligtas dahil sa kanyang buhay. Pero may daya pa rin yung buhay minsan. Yung may mga pagkakataon tayo na habi nga ay umayos yung buhay talagang may pagbabago, pero sa mga banda-banda riyan ay nawala, hindi nagtuloy-tuloy. Talagang nagkaroon ng backsliding na hindi na bumalik. So, yun ba'y masasabi nating ligtas o hindi? Hindi ko natin alam. Dahil unatigit nga po, hindi natin kayang i-justify o sabing ang tao ay ligtas o hindi. Amen? Ang Diyos lamang ang nakakaalam niyan. At kung sasabihin naman din natin, ay di subukin natin sa kanyang mga gawa, ay yun nga minsan gawa ay mapangdaya. Minsan yung iba talaga ay nagtatago pa. Talagang mas maayos pa sa Kristiyano, sa ligtas. Mapangdaya ang buhay eh. Minsan ay kala mo nga'y ligtas pero sa totoo hindi naman pala ligtas. So, yun po mga minamahal. So, kung talagang yung tanong na kayo ba ay elected o hindi, unatigit kayo po makakaalam niyan. Wala kaming complete or talagang masasabing absolute na kayo ay hindi o totoong ligtas. Kayo po at ang Diyos niyan. At kung sasabi naman ninyong talagang kayo tumanggap at kubilala sa Panginoon, ay tayo umaasa. Umaasa na lamang tayo na ligtas nga kayo. Ligtas nga yung mga tumanggap. Naintindihan mo ba? Okay, para makatulong sa inyong tanong. Yung una, nais ko munang liwanagin yung ang tao, since na siya ay patay dahil ng kasalanan, hindi niya hahangarin ang Diyos. Kaya nga sabi ron, hindi sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao. Dahil nga ang gusto ng taong makasalanan ay kasalanan. Hindi yan lalapit sa Diyos sa kanyang kalikasan. Okay? So, yun po ang una. Inyong tingnan yung bahagi ngayon. Hindi lalapit ang isang makasalanan sa Diyos sa kanyang kalikasan. Ang will niya ay hindi tatanggap sa Diyos. Hindi niya hahangarin ang Diyos. Okay? Inyong makikita yung buhay ng ating Panginoong Jesus. Siya ay nagpakilala na ako na yung Misaya, ako na sa aking gawa, nakikita niyong ako'y talaga ang sugo ng Diyos. Yung mga Pariseo, Saduceo, ipinapako pa ang Panginoon. So, makikita natin ang kanilang kabulagan sa bahaging spiritual. And by nature, hindi sila talagang lalapit sa Diyos because of sin. Totally winasak ang tao ng kasalanan. Pati yung will niya ay winasak ng kasalanan. Sabi mong, hahanapin ko ang Diyos. Hindi mo hahanapin sa kaparaanan ng Diyos. Okay, winasak yon. So, makikita natin, maraming relihiyon ngayon nagnanais ng tungkol sa Diyos. Pero hindi nila tinatanggap ang paraan ng Diyos. Okay. Ngayon, doon naman sa tanong ni Sister Belma, ay tinanggap ko naman ang Panginoon, pero ang kanyang sinasabi ay hindi ako pinili. Okay? Alam mo kapatid, ang tunay na tumanggap sa Diyos ay lumalapit sa Diyos. Okay? Ang nature ng tao ay hindi lalapit sa Diyos dahil hindi nga siya isa doon sa mga taong iyon. Pero kung ikaw ay hinirang ng Diyos,
doon ka, ikaw ang isa sa lalapit. Okay? Hindi ka lalapit sa Kanya dahil hindi mo gugustuhin lumapit sa Kanya dahil ng kasalanan. Pero dahil ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ngayon ay lalapit sa Diyos. Kaya yung sagot ni Brother Joven, ang sabi mo, tunay akong tumanggap. Kung tunay ngayon, ay diligtas ka. Pero kung hindi ka tunay na tumanggap, papakunwari ka lang, ay hindi ka ligtas. Bagaman ikay nasimba. Yung mga Pariseo, nasimba yun eh. Yung mga Saduceo, nasimba yun eh. Pero hindi sila sumusunod doon sa paraan na si Kristo ang tamang tagapagligtas. So yung mga relihiyon, nagawa ng kanilang kaparaanan na hindi si Kristo, kaya hindi sila ligtas. So doon sa 1 Corinthians chapter 2, sabi doon sa 14, kamangmangan lamang sa kanila. Doon sa hindi Kristiyano ang aral ng Diyos. Kaya sila'y nagawa ng kanilang way. So ang ating ipinagpapasalamat, naintindihan natin si Kristo Jesus ang tunay na kaparaanan ng kaligtasan. Ngayon, may mga taong nagpo-profess, so sila lang nakakaalam ng kung tunay. Pero sa personal mo, alaman mong tunay kang tumanggap. At pagka naman ikay tunay na tumanggap, makikita sa buhay mo na ikaw nga ay mayroong pagbabago. Dahil ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Pero pagka walang pagbabago, malaking question mark. So ayun kapatid. No, I hope makatulong ako sa Yan. pagpapaliwanag. Okay, salamat po. May follow-up? Sige pa. Thank you so much po. Kasi parang naiwan ako doon sa ere na ikaw na ang nakakaalam niya kung ikaw ay ligtas. Kasi parang naiwan ako sa ere na, o sige, hindi na lang ako sisimba, hindi ko na lang din ako, magpipray ako, hindi ako sisimba dahil hindi ko naman sure kung talagang pinili ako ng Diyos. Dahil kahit anong gawin ko, tinanggap ko si Jesus, and then sumisimba ako, sumusunod ako sa kalooban niya, hindi ko alam pa rin kung pinili ako ng Diyos kasi ang Diyos na nakakaalam kung pinili niya ako o hindi. So, thank you so much po at naliwanagan po. Aha. Yes, na ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay pinili niya. So, lagi may palatandaan kung talagang Pag- tunay ka, magkakaroon ka ng ibang pagnanasa, katulad ng magkaroon ng ibang pagnanasa, ibang pag-iimpok, magkakaroon ka ng ibang pag-iisip. Brother Joven, dagdag pa. Apa. Ito yung palagi kong binabanggit. Yung isang taong buhay, palagi naghahanap ng pagkain. Walang taong buhay na hindi maghahanap ng pagkain. Okay? Kung buhay ka. So, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hahangarin mong magbasa ng salita ng Diyos. Hahangarin mo ang fellowship ng mga anak ng Diyos. Yun ang katunayan, manifestation, na ikaw ay tunay na tumanggap sa Diyos. Pero yung iba, wala, okay lang sa kanila. Wala silang, hindi concerned sa spiritual side ng kanilang buhay. So, binibigyan ko lang ng ganong kapaliwanagan para makita natin, yung sabi ng 2 Corinthians, mayroong manifestation, ebidensya, ang tunay na naligtas. Okay, so kapatid, salamat naman at ating naipaliwanag yun. Sabi ng 1 Peter chapter 2, as a newborn babe, kung paano ka nagkaroon ng panibagong espiritu, desire the sincere milk of the word. Yun po, natigid sa isang naligtas o nagkaroon ng panibagong buhay, ay unang palatandaan, katulad na sinabi ni Pastor, ay naghahangad ng pagkain. Ano Pastor? Naghahangad ng salita ng Diyos na pagkain ng kanyang kaluluwa. So yun po, yun ang unang palatandaan. At tayo naman po ay talaga nakikita natin na napakasarap ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Amen? Oho, kaya sige po, maganda po yan. Alam natin na dito sa pag-aaral, nasa-search natin ang ating sarili na am I really saved bago
kapag natiyak mo, wow, how grateful I am to be saved. Na kung saan hindi lang ako naligtas, kundi yung palang kaligtasang tinanggap ko ay dahil lamang sa awa ng Diyos. Amen? Na yung awa ng Diyos ay hindi lahat na tao ay nakakatanggap nito. So, yun po. Tayo, doon natin inilalagay yung pag-aaral. Katulad din ni Nicodemo, mga minamahal. At the end of his life, nakita natin how courageous he are at saka yung kanyang yung identification. Siya po ay kinilala ng mga tao bilang isang nagkaroon ng buhay na mamuli dahil sa kanyang pagkakaloob nung spices. Sige po, tayo po'y mananalangin. Let us end this in prayer. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po. Tunay na kayo, O Diyos, ay patuloy na umaabot sa aming mga buhay, pananampalataya, na ang pananampalatayang ito, O Diyos, ay hindi galing sa amin, ito ay sa iyo. Na ang pananampalatayang ito, O Diyos, ay naging dahilan kung bakit nga po kami ay ipinanganak na muli o naging pamilya ng Diyos. Salamat po na ito hindi sa kalooban ng tao, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, kundi sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama, O Diyos, at naway kami nga po ay yung sasamaan sa mga susunod pang pag-aaral. Salamat po, Ama, O Diyos, sa lalim ng pagtuturo na iyo pong ibinigay na, isinulat na, nilatag, O Diyos, sa iyong mga salita. Binabasa lamang po namin, Panginoon, sapagkat wala, Panginoon, kaming galing upang makapagpaliwanag sapagkat ang magaling ang iyong salita na umaabot sa aming mga puso. Ito po yung aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Okay, so salamat po.